tayo talaga hinayang na hinayang dyan sa pera na ginagamit sa impeachment na yan. Kung sinunod lang ho nila yung payo ko, meron na namang 25 na Pilipino ang magiging milyonaryo ngayong araw na to. Pero dahil nga gusto ho nilang siraan itong si VP Sara, gastusin na lang nila yung 25 million dyan sa impeachment trial na yan. Interview ho nitong si Atty. Salvador Panelo dito kay Ses Drilon ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Pero bago yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. No? Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Habang hinihintay ho natin yung pagpapatuloy ng impeachment nitong si VP Sara, ika-ninth day ho, third day ng impeachment nitong si VP Sara dyan sa Senado. Pag-usapan ho muna natin itong interview nitong si Atty. Panelo dito kay Ses Drilon. Isa pa tong Ses Drilon na to. Itong si Ses Drilon, isa ito sa mga kung tawagin sa internet epal. Hindi, isa si Ses Drilon sa mga nag-i-interview na pagka hindi niya nagugustuhan yung sagot niya sa mga ini-interview niya, medyo nagmamaktol siya. Panoorin mo natin mga kababayan. Yay! A major win for the prosecution, don't you think? And a Which blow. Yung sa pinayagan for all the financial records of the VP. Delikado rin sila doon kasi it could be a grave abuse of discretion. They can go to the Supreme Court and nullify it. And they will. Is this what you want the defense to do? Kung ako abogado, I will. But sabi naman ni Atty. Why is it- Pawa, he will be studying, he will consider that's it. why minadali Open yung daw journal. sila, open siya. That's why minadali nga yung journal today too, so they can study. But why is it grave abuse of discretion when actually the secrecy of bank accounts makes an exception? Pag may impeachment trial, pwede siyang buksan. Ang problema doon kasi, yung subpoena mo, can you imagine the records will have to go beyond the time? Because you have to establish nga Hindi yung pa pwede yun. baseline. Alam mo kasi, unang-una, tama yung pinupunto nila doon sa, yung isa sa mga senador doon, na kailangan, yung increase lang ng income mo sa salin, hindi yung po pwedeng maging basis mo to sue for ill-gotten wealth. Na it will lead to a betrayal of the public trust. Kasi, wala kang ebidensya outside of that. Kailangan, meron kang ebidensya. Nagbigay ng example si Senator Alan, tama yun. I-modify lang natin. Halimbawa, ang salin mo ngayong taon na ito, meron kang 20 million. Pero 5 years ago, ikaw ay mga 5 million lang. You mean pag lobo, hindi proof na ill-gotten or unexplained? Hindi, unexplained lang yon. Pero it's not ill-gotten. Kaya kailangan, bago mo pabuksan yon, kailangan meron kang ebidensya. Anong example? Meron kang 20M. Tapos nakalagay doon, meron kang isang kotse. Pero may ebidensya ka na, excuse me, LTO sabi, 5 ang kotse mo under your name. Sabi mo, 5 million ka, pero meron ka ritong lumalabas na meron ka pa palang pera. Madalit sabi, kailangan meron ka ng ebidensya dati. Otherwise, magti-fishing expedition ka Yun, buti pa ito ata si Ma'am Ses Drilon ngayon, naiintindihan na niya. O palakpakan natin si Ma'am Ses Drilon. Iba yung unexplained, saka ill-gotten. Diba? Hindi ibig sabihin na unexplained yan, galing na kagad sa nakaw yan. O, ang ganda nung paliwanag na itong yung siyang senador. O, nakabili ka ng lupa sa ganitong panahon, tapos inilagay mo sa ganito mo, ibinenta mo, iba na yung presyo. O, diba? Ganun ho yun unexplained pero hindi ill-gotten. O, galing siya pinagbentahan sa ganito siya, o ito na yung presyo niya ngayon. Yun, unexplained. Pero pagka pinaliwanag, malalaman. Ang problema nga, lahat na lang sinubpina. Anak ng tokwa, kung unexplained pala, maraming trabaho yung susunod na administration. Marami yung unexplained wealth ang kailangan ipaliwanag ng ibang mga government official. Ngayong mga panahon na to. Wala naman palang problemang kalkalin, yung mga hindi issue yung accountability, hindi issue ang panahon pagdating sa accountability. Kaya itong mga siraulo na to dito sa administrasyon na to, meron nung silang kalalagyan, sigurado yan.
Kaya may grave Hindi abuse naman, doon. you're thinking it's a fishing expedition. Meron na silang nabuksan doon pa lang sa House Justice Anong Committee. binuksan nila? Alin? Yung AMLAC. Oh, tinan mo yung sa AMLAC, di ba? Do you remember na meron silang inamin na nagkamali sila sa figure? Yung supposed to be 1 billion, 1 million lang pala yun. Nagkaroon daw ng glitch. O di nabawasan ng 1B ang 6B. Oh, pero ang hindi nila pinapaliwanag, transactional yon. Halimbawa, meron kang 10 million. 10 million na deposit. Tinay deposit mo. Yung 10 million na deposit mo, that will be recorded kasi over half million. So may isang transaction ka na. Pag tinime deposit mo, another transaction yon. Parang Pag nado-double. tinanggal mo, hindi lang double. Ibinalik mo, triple ka. Okay. So you're saying you are confident that the records are not indicative. Of course. You are Sa tingin ko, confident. kasi You are confident. Okay. any taxpayer will not be putting there an item that he or she cannot justify or explain. Let's go to what you have been criticizing as the exasperating pace. Yes. But can you not also fault your own allies in the Senate for, consuming all this time, sometimes with personal concerns? No. Kasi when they stand up to defend themselves, that goes to the very integrity of these people. And that goes for the integrity of the entire court. Pag sinira mo yung mga judges, masisira mo yung integrity ng hukuman. Ang sinisisi ko yung presiding officer because he allows lengthy speeches na Kaya hindi naman nga. dapat. Mga improper yun. Like yung umpisa pa lang, meron na kagad. Points tayo sa defense. Points tayo sa defense. Ang kalaban dito, si Shes Drilon sa prosecution, ha? Defense si attorney pa niya. The speech, magpipresent ka You lang. mean of the prosecution? Oh, the prosecution. Sasabihin mo lang na, Your Honor, we are withdrawing 3 witnesses because we feel na hindi Si na Atty. kailangan. Kapunan. Oh, whoever she is. But the point is, you allowed it. Alam mo, after that, in-interview ako, binanatan ko sila lahat. Sabi ko, hindi ko maintindihan itong presiding officer na ito pumayag. Ito naman. The following day, sa kanila na-realize na mali pala. So they consume many hours discussing it. Sabi ko, pumayag kayo. Even the senator judges, sabi ko, you should have stood up there. Sinabi mo, kinall-out mo attention ng presiding officer. Okay, now but it's improved. The pace has improved. You have to admit. Improve? Wala akong nakita ng improvement. Okay, let's go to the witness, the final witness for Article 4. Director Melvin Matibag, a former ally of the Duterte Dutertes. Did the defense succeed in, hindi pa tapos ang cross, in chipping at his testimony and at his Si credibility? Matibag, Unang-una, hindi siya dapat nila nilagay yun. Kasi walang kredibilidad yun. Walang credibility. Pangalawa, isa-isayin natin. sige. Unang-una, bakit mo ilalagay sa testigo na wala namang personal knowledge doon sa mga investigasyon na ganap? Because he wanted to talk about his investigation when he assumed. Tingnan mo, lalong napasama nga. Kasi nung tinanong siya about the previous investigation, wala siyang participation, wala siyang kaalam-alam. Paano ka mag-iimbestiga ng sarili mo kung hindi mo nalaman yung background? O doon lang makikita mo na, nakapokus lang sa siraan si Vice Presidente Inday Sara. Pangalawa, ilang columns ang binanatan niya si Inday, siniraan niya ng siniraan si Inday Sara. So madali sabi, galit siya. Tapos, tingnan mo na, Ayan tingnan mo siya, na. Ayan si Melvin Matibag, hearsay. Oy, Melvin, magalit ka kay Pambasan Dalaga. Huwag sa akin, ha? Binabanata ka ni Pambasan Dalaga, oh. Melvin Matibag. Naku, itong si Madam Pamela, ibang klase talaga. Laksmang urat, anak na to ka. Hearsay. Yung asawa niya pa, Nag-sign ng correct. So impeachment dapat, complaint. alam mo, delikadesa, huwag ka na dapat doon kasi bias ka na eh. Pero wala namang kinalaman yung misis niya ng pag-sign ng impeachment complaint sa trabaho niya bilang NBI. Yan ang sabi niya. Pero tandaan mo, ang pinag-uusapan niya yung bias mo. Right. Asawa mo Okay. nandun eh. Okay. Puntosan natin si defense tapos isang puntos kay Ses Trilon kasi pinipili
Friend niya itong si Matibag eh. Ano ba yung dahilan ng falling out from being an insider? Anong dahilan ng Actually, falling hindi ko out? alam. Gusto ko nga sabihin, ano nangyari sa'yo? hindi hindi pa kami mo alam? nagkakausap, hindi ko alam eh. Nasyak nga ako nung una ko mabasa yung column niya. Baka merong problema yung asawa niya sa 19th Congress. Kaya ngayon, wala na silang choice. Ika nga, na-corner na sila ng administrasyon. Ito, ganun lang naman eh. Kumbaga, bibigyan ka nila, kagaya ng ginawa nila kay VP Sara, binigyan siya ng confidential fund. Ginamit niya naman sa tama. Ngayon, noong susubukan ng gamitin yung confidential fund para panakot kay VP, o sabi ni VP, ano to, binigay, tapos pinananakot niyo sa akin. Gusto ko rin si VP. Ano lang naman talaga yun, pang pantakot nila yung confidential fund na yun. Pumalag si VP Sara, kaya nasa impeachment tayo. Ngayon, siguro itong asawa ni Matibag noong 19th Congress, talagang pumaldo siya sa pakikipagkaibigan kay Martin Romualdez. Kaya ngayon, wala siyang choice. Binabanatan niya ng ususida. Sabi ko, nangyari dito. Kasi tinulungan namin to, pati yung asawa niya. Nagkampanya pa ako sa asawa niya. Kaya nasyak ako. Hindi ko alam talaga yung story. So, you're saying na yung kanyang testimonya, pinagmukhang biased siya. So, walang halaga? Walang halaga. Hindi lang bias, kundi napakita ron na talaga nagpo-focus lang sa Inday Sara. Kasi maganda yung, kung napansin mo yung tanong ni Senador Alan. O sabi niya, may tatlong bahagi doon na napaka-importante. Nakita ron na maraming korupsyon. Meron doon na sinasabi. How do you distinguish which of the parts of that press conference are true? Hindi yun ang tanong eh. Ang tanong niya, anong binigay mong halaga doon sa tatlo? Yung merong threat sa buhay niya, yung nagkontrata siyang sinasabi mo, at saka yung corruption. O yun na nga. Ano yung sabi niya? nagsisiwalat siya ng corruption. Ano sabi niya? Kasi ang punto ni Senator Alan, dapat lahat yan inimbestiga mo. Ay, ang sinabi niya, hindi, doon lang ako doon sa isa. Ikaw ba ang kinukonsulta nila? Hindi. Kasi nagtutugma ang inyong ano Hindi. eh. Okay, punta... Bigyan natin si Atty. Panelo, nasupalpal niya doon. Ito naman si Ses Drilon, galingan mo naman, pambihira naman. Hindi nga magkakausap yan eh. Di ba, dati nga madalas banata niya yung si APC, di ba? Si Alan Peter Cayetano. Hindi, bago pa nangyari yun. Yun na ang aking ever since, yun ang mga komentaryo ko. Yan. But, sabi ni Director Matibag, that's practically a confession of Sus Maria Josep. the VP. Paano naging confession And yun? the Duterte family has, all of them have issued threats against the president. Sus Maria And parang Josep. pare-pareho yung ulo, yung talagang... Tingnan mo, sige. ano sabi ng prosecution, we will establish a pattern of violence. Anong panininsinta niya? Yung panununtok Sa sheriff. Sheriff. O, hindi- After that, ano pang violence? So where's the pattern? Isang insidente lang yun. Hindi, yung kay Las Cañas. Anong kilas kanya? Yung, Mabuti affidavit. binanggit mo yan. Yes, because I really My want to goodness, ask you. this presiding officer, excuse me, Chisa, you're a walking disaster. Correct. Ako, masasabi ko walking disaster si Chis Escudero. Hindi mo kailangan pagbigyan ng prosecution para kalaunan pagbigyan din ng defense. Yung kasi napansin ko sa kanya eh. Sige, pagbigyan natin ng prosecution, hayaan natin sila mag-coops dyan. Maya-maya yung defense pagbigyan ko naman. Hindi ganon. Kung mali na yung ginagawa ng prosecution, pigilan mo na doon pa lang. Ngayon, kung mali yung ginagawa ng defense, pigilan mo na doon pa lang. Hindi namin hinihintay na pagbigyan mo rin ng defense. Doon ka lang sa tama. Nakapagkalat na tong prosecution eh. 'Di ba? Yung nasabi na nila, hindi mo na maa-undo yun. Hindi mo na nasabi na nila, nagawa na nila yun eh. Yung defense, hindi ko naman namin sinasabing pagbigyan mo. Pagka mali ang ginagawa ng prosecution, huwag mong pagbigyan para mamaya sabihin mo lang pagbibigyan mo rin yung defense. Kabalbalan ho yun. Ating sa pag-preside mo. Kasi hindi mo dapat pinayagan niya. It was just a scrap of paper, my goodness. Tapos sasabihin mo, no, part of the testimony lang yan. Not the truth. Excuse me. Yung mga nakikinig dyan, kahit yung mga senador, hindi nila titingnan yung the truth or the falsity. Ang narinig nila, sinabi, Yes. nasa isang affidavit, Yes. paniniwalaan nila yun. Dapat Yes. talaga in-exclude mo yun. But the impeachment court is not like an ordinary court kasi, That's diba? not an excuse to allow irregularities in the proceeding. It was used
to show that this was a source of information in their continuing investigation. Oh, tingnan mo ha. Number one, sabi nila, affidavit. Hindi nga, unang-una, hindi pirmado. Pangalawa, hindi notaryado. Now, my question is, how do you know that that paper is the exact reproduction of the affidavit? In the ICC. Correct. O, sige nga. Napatunayan ba nila? Hindi. Pumayag naman itong si presiding officer. But with the reminder to his... Naku, hindi po pwede yan, sis. Diyos ko. Pag yan ang Tignan natin. sinabi, Diyos ko naman, sis, di pwede yan. Hearsay. Oh, Pero hearsay anong- nga eh. yung nanonood, hindi yan iniisip yan. Ang naririnig nila kung ano siya, uy, grabe pala. Oh, But ganito. hindi ba talaga niya sinabi yun? Ang alin? Hindi nga natin alam because hindi mo nga alam kung that is the exact reproduction Okay. of the affidavit they're No, referring to. But, Attorney Sal, we have to distinguish. Huwag Between- nating i-mislead ang mga tao na ang approval ratings ng mga survey does not indicate na, kumbaga, absuelto na siya sa betrayal of public trust. Eh, bakit may betrayal of public trust? That is one of the Kasi- one of the allegations in the impeachment Kasi complaint. sinasabi nila may crime. Di ba? Yes. Sabi nila may grave threats. Yes. Paano naman nagkaroon ng grave Hindi threats? lang grave threats, apat yun. O, even, kahit na, sabi mo may inciting to sedition. O, No. tingnan mo sa inciting to sedition. Also, public funds, misuse of public funds. Wala pa sila doon. Dalawa Yes, pa lang yes. ang pinoproba Okay, nila. right. Puntahan natin yung dalawa. Inciting to sedition. Sabi nila, kaya nila pinail kasi ito, sabi niya, lilikha ito ng gulo, ng chaos sa taong bayan. O tinanong ni Robin Padilla, sabi niya, mula nung sinabi ni BP Sara yung mga sinasabi mong inciting to sedition, meron na, tinanong niya yung NBI, yung second NBI, meron na ba kayong mga reported seditious acts committed by groups of people? Question, ang answer, none. Nakita mo ba si Inday Sara na nagpunta sa mga rally na nangihikay? Wala. Ang answer niya rin, none. Okay. Ganon din na itong si Matibag. O madali sabi, nasaan ang inciting to sedition? Yung grave threats naman. Okay. O, tika muna. sige. Teka muna. Kasi itong Sis, mawawala tayo sa punto ni Atty. Panelo. Alam ko namang ginagawa mo, yung ginagawa ng prosecution, dinidistract nyo yung mga nagsasalita sa defense o para kay BP Sara para mawala sila doon sa train of thoughts nila. Ikaw talaga, sis. grave Oo. threats eh. Alam po ninyo, hindi grave threats. Kasi nga, dapat kasi pag nag-iimbestiga, tingnan mo yung background, yung mga kalakaran that triggered your outburst. May outburst na yun eh. Kasi nga grabe na. That does not excuse No. it. Kailangan makita mo yung context para hindi mo sabihin na, talagang papatay ito. Talagang nagplano ito. Di, madali sabi, nagsalita siya because may threat sa buhay niya. In answer to a blogger's question, anong ibig sabihin ng ginawa niya? Ang ibig pong sabihin niyan, nagsusumbong siya sa bayan na meron pong threat sa buhay ko. Kung ako po'y mapatay dito, itong tatlong ito, ang pinaghihilaan ko, pagigantihan niyo ako, bigyan niyo ako ng katarungan. That's one. Pwede rin na, papatayin niyo ako, patayin ko rin kayo. O, parang tinakot niya rin. O, So ganun you're lang yan saying, ito yung argument mo, VP Sara's remarks in her press conference were just hypothetical. Yes, sinabi niya nga, kung mapatay ako. Ano pong tawag mo doon? It's conditional and hypothetical. Where do Naiintindihan naman ni Ma'am Session. Ako naman, naniniwala ko. Sana hindi na lang naging Drilon ng apelido mo kung hindi ka nakakaintindi ng gano'n. No? Bigyan natin ng pwede to si Atty. Panelo. we draw the line Depends pala. between a passionate political commentary and a statement that actually puts the president's safety at risk? Unang-una, kailangan tingnan muna yung context. Yung context, yung di ba? Kaya yung dalawa, tinatanong nila, inimbestigahan mo ba ganito? The three Puro naman sila witnesses hindi. said it was Oh. absolute. Ay, Diba? Okay. But again, we have to Conclusion lang yan. distinguish that high popularity ratings or high approval ratings do not absolve you from betrayal of public trust. If Assuming that there is a betrayal of Yes, public trust, but- precisely because mataas ang rating niya, because hindi sila naniniwalang may betrayal of the public trust, hindi sila naniniwalang may grave threats, hindi sila naniniwalang inciting to sedition. That survey reflects the I think disbelief that of the survey people. was before the Kahit, impeachment. pupusta ako sa'yo, subsequent,
ganon din ang lalabas, mas mataas pa. Pero are you that confident in Yes. in the succeeding articles? Yes. Na puro kasinungalingan ang lalabas. You know, yes. Attorney Sal, the danger Oh. is that are we numb? Are we, ganito bang gusto natin sa leader natin na, Na? nagmumura, nagtetreten, Ay, nanapak hindi. ng ano? Napansin mo, teka muna, napansin mo ba yung testimonya ni Matibag kanina? Di ba meron siyang isang issue na nagmumura din siya? Hindi niya nga masabi. Nag-sorry siya. Hindi, the point is, merong ganong panahon na mag-outburst ka Correct. na But- hindi naman intention mo na gumanon. true. May hindi yun. meltdown tayong That's lahat. an example. But Oh. admit and Oh. say sorry. Bakit naman say so? Bakit mag-sorry? Talagang inilalabas mo yung sarili mong ano? Nawala ka sa wisyo, hindi ka Hindi magsusorry. naman. I don't think nawala siya sa wisyo. Nag-threaten ka? Hindi nga siya nag-threaten. Kakasabi lang ito naman si Ma'am Sis, kakasabi lang kanina. Ano sabi ni, hypothetical, conditional, tapos nag-threaten ka. O, palakpakan natin itong si Ma'am Sis Drilon. Bigyan natin ng 10 puntos, tapos 6 dito kay Atty. Panelo. Pambira naman, ayaw talaga magpatalo. Oh, takot talaga sila na maging presidente si Pipi Sara. Oh. Nagsusumbong siya sa bayan. Oh. Tulungan niyo ako. Oy, dinadaan na lang sa tawa nitong si Sis Drilon. Ganyan pa nag-i-interview. Kung ayaw nyo gusto, kung hindi nyo gusto marinig ang mga sasabihin ng i-interview nyo na lang si Llamas, pambira. 24/7 naman available sa News 5 si Llamas, ba't si Panelo pa i-interview? Eh, dinagbulahan na lang kayong dalawa ni Llamas, pambirang Sis Drilon na to. Papatay nitong tatlong ito. Oh. Iganti niyo ako, bigyan niyo ako ng katarungan. Yun ang context nun. Gusto natin ng leader na ganyan. O bakit naman Oh, hindi? why not? Isang insidente lang. Isang boto ka lang naman, wag mong natin. Hindi. Ay sabihin mo na lang, ayaw ko ng leader na ganyan. Wala nang problema. Pero wag mong nanatinin. Kami gusto namin. Naman kung titingnan mo yung kanyang achievement, ang dami Takles, ha? as vice mayor, secretary, vice president. Well, Kaya okay. nga mataas ang rating eh. Kung hindi ba, di bagsak na bagsak yan. Pareho ng Bago presidente natin. Bago mag-impeachment, Oo. tignan natin. But you are confident that in each article, she will prevail. Unang-una, wala naman talagang... Okay. It's really a plan. The underlying purpose is to remove her from office and to disqualify her from running as presidential candidate in 2028, which, alam nilang lahat, mananalo sila. At pag nanalo sila, may problema sila. If she is convicted, let's just say, would Robin Padilla be the next? Unang-una, it will never happen, the conviction. They need 16 votes. 13 lang nga sila. Mababawasan pa. Kahit anong gawin nila, wala yan. Kulang ang minuto sa programa namin para sa'yo, but we thank you so much Aray ko. Ang sabi ni Sis, aray ko. for coming in the flesh, Attorney Sal Panelo. Hanggang Thank you. sa uulit. Basta ikaw, anytime. Buti na lang, mabait sa'yo si Atty. Panelo, Sis Drilon ha. Buti na lang. At dahil ka nga, Panelo Wednesday tayo pa. Di ba, Panelo Wednesday tayo. Hindi pwedeng hindi natin nikangaratratin na Panelo to. Court, hindi ko alam kung impeachment court o yung si... Pero itong impeachment court, hindi ko alam kung impeachment Shoutout Pulso ng Bayan. Shoutout Pulso ng Bayan. court o yung si Escudero. Kasi nga hindi maliwanag eh. Na talagang gusto mo lang humanap ng ebidensya para idiin mo si Inday Sara. Kaya maliw yan. Sa aking pananaw, there is a grave abuse of discretion by that ruling. Kaya maaaring itakbo yan sa Korte Suprema. Day 7 Attorney Sal. Uy, shoutout kay Ma'am Hana. Wala pa natin. Ano to itawag kay Panelo in-upload sa Pulso ng Bayan. Hindi na natin napasyalan yung ni Atty. Panelo. Pero rin naman yung programa rin niya naman sa SMNI. Shoutout. For doon sa ruling ni presiding officer Cheese Escudero, may ni-raise itong si Senator Robin Padilla, si Senator Judge Robin Padilla. Sabi niya, parang unfair doon sa part niya. Lumabas sa mainstream media na sinasabi na hindi daw siya sumagot doon sa hinihingi sa kanya ng ombudsman na sinagot niya in a manifestation kahapon before nag-start yung trial. And then here comes Senator Erwin Tulfo
na sinasabing, we are wasting our time. Unfair daw para kay Vice President Sara Duterte yung it's an injustice. To be exact, Attorney Sal, sinabi ni Senator Judge Erwin Tulfo na gamitin yung oras ng trial for these kinds of manifestation. Hindi lang daw kay Senator Padilla, pati yung ibang mga senator, kahit di i-mention, that was Senator Judge Cayetano, na ginagamit daw yung oras ng trial to explain yung mga nagpa-file din ng kaso, yung nagbabalak na mag-file ng kaso. What's your take on it? At ang rason lang naman sinasabi ni Senator Cayetano and Senator Padilla, kasi kinukwestiyon yung integrity ng mga senator judges by filing all these cases, Attorney Sal. They are just tinatayuan nila yung mga injustices on their side, Attorney Sal, questioning their integrity and of course ng impeachment court kasi kasama sila Senator Judge. Yung sinasabi niya, waste of time daw. I think he was the one who wasted our time listening to his nonsense. Yan ang katotohanan. Puro kabalbala naman yung sinasabi niya. Takal-tagal niya nagsasalita nun. Sabi niya, we're wasting our time. He was the one adding to the waste of time kung totoo mag-waste. But you know, kailangan po talaga magsalita yung mga senator judges. Kasi pag yung integridad, kredibilidad ng isang judge, sinasalanta mo, abay, kailangan tumayo ka at pagtanggol mo siya, linisin mo ang pangalan mo minamantyahan. Otherwise, pag hindi ka gumalaw, hindi ka magsalita, parang pinatutotohanan mo yung mga kasinungalingan sa'yo. Kagaya nga sinasabi nila na lumalabag ng batas dahil hindi sumasagot. Kinakantsawan pa siya kasi tatanda mo si Senator Robin Padilla. Sinabi niya yung testigo, marami ka palang kaso. Dapat harapin mo. Sabi ngayon sa social media, ba't ikaw, hindi mo hinarap yung ombudsman, hindi ka nag-file ng affidavit mo. Yung pala, nag-file siya, pinakita niya pa yung ebidensya, yung original copy pa. Kaya kailangan talaga, anuman ang mga paninirang gagawin sa mga senator judges, kailangan immediately tumayo ka at harapin mo at sirain mo ang paninira sa iyo. Kaya mali itong sinasabi ni Erwin. Siguro nakakita siya ng pagkakataon kasi wala naman siyang partisipasyon masyado dyan sa Birang-bira siya magsalita. At least, pagkakataon ko na ito. Ganyan yan, yung mga yan. Yun nga kasi laging pino-point out ni Senator Cayetano na iba din talaga, mahirap pag-argue kung hindi abogado yung kausap mo. Tapos, mahirap magpaliwanag kung hindi abogado. The mere fact na sinabi yun ni Senator Cayetano and then sinabi din niya na, and I quote, it is our job to clear or is it our job to clear or prosecute the Vice President? Sabi ni Cayetano. Sabi niya, hindi po. It is our job to try and to decide. It's the prosecution to prosecute. It's the defense job to convince na wala. Our job is to try and to decide. And when you decide, you convict or acquit. Kasi nga, yun yung sinasabi ni Senator Judge Erwin Tulfo doon sa litanya niya, Attorney Sal. Tama, yung sinasabi niya. Ang trabaho doon nila, mag-prosecute at either i-prosecute mo to be found guilty or to be found innocent. Mali nga Ang trabaho ng judges, makinig, magtanong, at batay sa narinig nila, nasaksihan nila, batay sa mga ebidensya inilatag, magdidesisyon sila. Kung may kasalanan nga ba, wala, yan ang trabaho, yan ang problema. Tama. Pag hindi ka talaga abogado, mangangapa ka dyan. Hindi lang yan. You're only spreading your ignorance. Although that's not a crime. Alam mo, maraming questionable dun sa ruling. Unang-una, napansin mo, di ba, halos kalahating araw sila nagdidiskusyon, kabilang panig. Ano yun? Ano yun na kumbaga yung ruling na yun, kung nandyan lang si Senator Rodante Marcoleta, Senator Bato de la Rosa, Senator Tigui, hindi yung mangyayari yung ruling yun. Hindi rin naman kasi pwedeng questionin ng mga minority yung magiging ruling kasi wala rin naman silang boto. Diba? Ngayon, during caucus, ano na lang sila, kumbaga, nagkaroon na lang ng kakaunting compromise.
para doon sa mangyayaring ruling. Dahil konti lang sila, konting compromise. Pero lahat favorable sa mga taga-prosecute. Hindi na natin politika yan. Pati yung butuhan ng hindi naman mga abogado yun, di ba? Wala naman silang pakialam. Importante lang kay Erwin Tulfo, kay Rapi Tulfo, kay si Rapi Tulfo. Isip mo yung maali siya. Yun lang importante sa kanya. Talamak. Sana all may maali siya, di ba? Yung rider, pinuntahan ba nitong mga to? Aray ko. Ano yung mga senador? That was a minute after the last sentence was uttered by one of them. Binasa na yung kahaba-habang ruling. Madalit sabi, dati nang pinabayaan pa mag-discuss, meron naman pala siyang ruling at the very start. Kaya nga. Matagal niya na kasi ang haba ho noon. Hindi basta gagawin yun. Oo. Di ba? Napakahaba niya. Parang na-ready nga na over the weekend. Madalit sabi, matagal na hong na-prepare yan. Kaya hindi ko maintindihan. At pinabayaan pang pakinggan natin. Magaganda pa naman ang mga argumento. Ngayon, number 2. Hindi ko maintindihan kung ito ba ruling ng presiding officer o ruling ng buong impeachment court. Hindi yata sinabi sa atin. Kasi it's a collegiate court. Parang Supreme Court o Sandigan Bayan. Merong ponente. Sino? Kasi bago ka sumulat ng ruling, magbubutuhan muna kayo. Ano ba ang ating dito? Ano bang tingin nyo? Grant tayo, hindi. Dapat ganun muna nangyari. Kaya hindi mo natin malaman, masyadong malabo. I think it behooves the impeachment court to tell us exactly how they manage to give a decision. Is it a decision of the presiding officer or of the entire body voting and designating somebody to write the decision? Punta naman natin yung decision. Gaya ho ng pinupunto, napakaliwanag naman na hindi talaga po pwede na wala kang ebidensya, hihingin mo yung records para doon mo kunin ang ebidensya mo. At maliwanag naman yung pinaliliwanag ni Senator Alan. Napakasimple kahit na average intelligence, maintindihan nyo. Ano sabi? Hindi porket nagkaroon ka ng paglaki ng iyong income from one year to another. Ito, 20 taon na pinag-uusapan dito. Ibig sabihin, meron ka ng mga ninakaw. Meron ka ng ill-gotten wealth. Ang makikita lang doon, unexplained wealth na tinatawag. Hindi maipaliwanag kasi nakalagay lang doon, nagkaroon ka ng increase. Wala. In 5 years, kung 2026, kung 2021, 1 million lang ang income mo, biglang naging 5 million sa 2026. May nagkaroon ng increase. Hindi yung sabihin ninakaw mo yun. Pwede mo lang sabihin, teka muna, paliwanag mo. Kaya magiging unexplained yun. Unexplained pala, hindi pa mapaliwanag. Kaya hindi mo pa pwede na kalkalin mo lahat ng mga records ng taxpayer para humanap ka ng ebidensya, patunayan yung akusasyon mo. Ang dapat yung regla doon para mailabas mo yung sumpinan, kailangan ipakita mo muna, di ba? Nakalagay nga doon. As explained ba yun? Tama yung explanation niya. Merong increase. Tapos nakalagay din yung mga assets mo. Nakalagay doon, 2 sasakyan mo. Nakita doon, 1 bahay mo. Nakita doon, ang real estate mo, 2. Tapos, meron kang ebidensya ipapakita sa hukuman. Your Honors. Sabi niya, 2 lang kotse niya. Meron po kami rito mga certification. Nasa pangalan niya, 5 sasakyan. Nakikita ko rito, real estate niya. Meron siya 10 real estate sa pangalan niya. Madali sabi, merong ebidensya na maaaring ikaw ay may kalokohang ginawa, may pagnanakaw ang ginawa. Kaya kailangan isubpina yung mga records mo para makita natin
Yun ang dapat na ginawa. Pero itong impeachment court, hindi ko alam kung impeachment court o yung si Escudero kasi nga hindi maliwanag eh. Na talagang gusto mo lang humanap ng ebidensya para idiin mo si Inday Sara. Kaya maliw yan. Sa aking pananaw, there is a grave abuse of discretion by that ruling. Kaya maaaring itakbo yan sa Korte Suprema. Maliw yung pananaw ng prosecution na ang impeachment court habang totoo na siya lamang ang makakalitis at magbibigay ng desisyon. Hindi ibig sabihin, hindi pwedeng pakilaman ng desisyon kung on the basis, on the surface, kitang-kita mo na kagad ang grave abuse of discretion, ang talagang lantarang paglabag. Kaya pwede yung pumunta sa Korte Suprema. Halimbawa, tingnan nyo, meron pang bakit mo isasama yung mga records, even assuming na okay lang, na nung siya naging vice-presidente, sasumpi na may mga records niya. Yan, assuming kung sabi ko nga, kung meron ka ng dating ebidensya na may kalokohan yung taxpayer outside, labas doon sa tax record sa bank account. And even assuming na meron nga, hindi po pwede na subpina mo, lalampas pa doon sa pinag-uusapang impeachable offense. Kasi kaya nga impeachable officer, yung pag-upo mo dyan, ang pinag-uusapan. Hindi yung bago ka na upo dyan, yung mga nangyari pang iba. Kasi kung meron mang kalokohan na ginawa ka nung hindi ka pa vice-presidente, di demanda mo, hindi impeachment. Kasi una-una, tapos na yun. Hindi na pinag-uusapan yun. Ordinaryong kaso na lang. Yun ang aking posisyon yun. At Attorney Sal, kasi maraming tumaas ang kilay. Doon sa naging ruling ng presiding officer, maraming mga abogado ang nag-comment nga doon, Attorney Sal, no? May iba sa kanila nagsasabi, solid naman yung solid naman daw yung ruling. Do you think it's solid or balanced? Pero may mga sinasabi sila doon sa subpoena ng mga production po ng ITR. Pero Attorney Sal, sinasabi na yung pag-publish nun is, di ba, labag sa batas. Pag nilabas mo yan sa impeachment court, lahat ng network naka-live Does that consider na hindi mo siya ma-publish on broadsheets, but you're able to publish the details ng mga ITR na yan kapag na-discuss ito sa mga impeachment hearing. And that, sinasabi nila, ay labag doon sa karapatan ni Attorney Mans Carpio and the Vice President. Tama yung sinasabi ng mga abogado yung sinasabi mo, nasabi nila solid. Solid sa pagkabayas, Solid sa pagkabayas. solid sa pagkakamali, solid sa pag-aabuso ng kapangyarihan. Yun. Yun, solid talaga. Yun Ayun na nga mga kababayan, solid na solid. As always, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kay lahat. Mahal natin Pilipinas. Palakpakan natin ito si Ma'am Hana at si Tommy Panay.